Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Noong ako isang seminarista pa lamang, I was assigned in one of our parishes doon sa kabundukan. At dito talaga literal na malayo sa kabihasnan. Ibang parte, walang kuryente. Yung mode of transportation, maaring twice a week lang na merong bumababang mga sasakyan o van. So, kailangan planuhin lahat. So, dito, nasin ako as a young seminarian and I was preoccupied. Ano kayong pwede kong ibahagi dito sa komunidad na to? So, for 1 month, nakitira ako sa isang tahanan. And dito, mayroong isang bata. And I was so amazed kasi ang nasa isipan ko, ano kayong pwede kong ibahagi sa komunidad na to? So, I was very preoccupied with that. Kasi nga, seminarista ka, kailangan meron kang i-report sa inyong vocation director pagkatapos ng summer apostolate. Pero ninyo, every day I was moved by this little child kasi every day niya akong paggising ko, binibigyan niya ako agad ng candy. Bakit ako na-move dito? Why was I so moved with this gesture of this child? Alam niyo kasi malayo sila sa kabihasnan. So kapag namalengke sila, siguro mga once in 2 weeks or even once a month. So yung mga supply nila, talagang nakalaan lang para sa mga sarili nilang, sabihin natin, sarili nilang pamilya. But here and there, I was there, na nakitira sa kanila ng isang buwan. So, they included me in their meal, kung pagkain. Pero itong batang to, everyday, namimigay ng candy. Of course, tinatabi ko lang kasi ibibigay ko rin sa kanya later on. Pero, see, the gesture of this child, alam kong mahirap yun para sa kanila. Alam kong nakalaan yung candy na yun para sa batang yun. Pero everyday, she made sure that she shares her candy with me. And I think this is so moving kasi hindi ko akalain. Kasi kung ako sabi ko sa kanya, kung ako yung batang yun, itatabi ko. Kasi nga malayong bilihan ng candy. Kasi nga naunawaan ko na mahirap kami. Kasi alam ko na napakalayo kami doon sa pinagbibilhan ng candy. Pero siya hindi. She willingly shared her candy. Marahil dahil bisita ako, or marahil bago ako, pero it's different, no? Kapag nanggagaling ka sa ganyang klaseng perspektibo at disposisyon, marami kang magiging kaibigan later on. Mga kapatid, paano ba tayong magbigay o magmahal? Sobra-sobra o galing lang sa sobra? It's easy to give when the things that we give come from our surplus. Ang daling pakawalan, oh, sige na, bigyan mo na yung pulubi ng barya. Kasi nga, barya lang naman natin yan eh. Pero what if ang hiningi ng pulubi ay yung pagkain kinakain mo? Yung bagay na nakalaan para sa iyo. Yung bagay na tinabi mo para sa iyo. Di ba ang hirap? Hindi sa akin to eh. Pero galing sa sobra, yun yung mga bagay ng daling pakawalan at ibahagi sa iba. Kaya nga, di ba, lagi ko nagkikwento sa inyo, yung tatay ko dati, kakaiba doon sa ugali ng nanay ko. Yung nanay ko, bago kami kumain, kailangan meron nang na-share sa kapitbahay. Yung tatay ko naman, yung mentalidad, sabi niya, tayo munang kumain bago natin ibahagi yung sobra sa ating kapitbahay. Anong mas madaling ibahagi? Yung hindi nyo pa pinagpilian or kinain? O yung sobra-sobra na lamang doon sa kinainan ninyo? Di ba, mas madaling ipamigay kung ano yung sobra at hindi na ninyo nakain. Ganon yung kwento natin sa ating ebanghelyo. Nung pumasok isang babaeng balo sa templo, nakita ni Jesus, nagbigay lang ng 2 kapiranggot, kusing, even cents, doon sa lagayan ng mga kaloob. Pero iba, yung mga may kakayahan, maraming binigay, maraming inulog. Pero sabi ni Jesus sa kanila, alam ninyo, sabi niya sa mga alagad niya, yung babaeng balo, yung nagbigay ng napakahalaga at napakabigat na kaloob or na loob, balik loob sa Panginoon. Bakit? Kung ano yung kusing na meron siya, yun na lang yung meron talaga siya. Kasi kung babalikan natin sa panahon ni Jesus, kapag balo ka, wala kang kakayang magtrabaho.
Kapag babaeng balo ka dati, wala kang kakayang magtrabaho, kundi aasa ka na lamang kung may anak kang lalaki. And if you do not have children, or na lalaki, during the time of Jesus, you will just die, just like the beggars in the street. So that's the context. Itong balo na to, siguro sinasabi niya, Lord, ito na lang talaga yung panggagastos ko sana ngayong linggong ito, pero ibibigay ko sa iyo dahil naniniwala ako sa iyong kabutihan sa akin. Pero yung iba, ang dali, hinuhulog lang nila eh. Bakit? Galing sa sobra. Pero itong babae, nagbigay ng sobra-sobra pa dahil kahit yung nakalaan para sa kanya, ibinahagi pa niya doon sa templong iyon. Mga kapatid, ito yung isang mensahe ng ating Ebanghelyo ngayong linggong ito. Kapag nagbigay ka ng sobra-sobra at nagmahal ka ng sobra-sobra, may pangako ang Diyos para sa iyo. Balikan natin yung unang pagbasa. Yung isang balo rin na nakatagpo ni Elias. At sabi ni Elias sa kanya, pwede mo ba kaming bigyan ng tinapay? At sabi niya, di ba? Ay, wala po kaming tinapay. Ang meron lang po ako kapiranggot na arena at konting oil, konting mantika. Pero sige po, ipagluluto ko po kayo at ng aking anak. So, ano nangyari sa kanya? Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Kasi hindi hayan ng Panginoon na mauubusan ng laman ang garapon na yan. That the Lord will never allow that you'll run out of flour in that jar. Ganun pala, no? Napansin nyo? Kapag totoo kang nagbigay, bumabalik agad yung grasyang yan sa iyo ng mas marami pa. Di nyo ba napansin na kapag kayo'y tumulong, hindi pa ninyo nabibilang yung araw, may bumabalik ng kabutihan sa inyo? Hindi nyo ba napapansin na kapag totoong nagmahal kayo, there's peace of mind na nararamdaman sa mga puso at isipan natin. Yun yung pangako ng Panginoon. When you give and when you love ng sobra-sobra, He will not allow you to run out of flour in that jar. Hindi kanya hayaan na mauubusan. Kasi alam niya na ikaw mismo ay instrumento niya para maipadama sa iba ang kanyang kabutihan. And I believe, my dear friends, yung babaeng balo sa ating Ebanghelyo, hindi man siguro nag-improve yung buhay niya during Jesus' time. Pero alam ko, may gantimpalang ibinigay si Jesus sa kanya sa kanyang kaharian. Mga kapatid, pag nilayan natin ang ating mga puso't isipan ngayon, kung paano nga ba tayo nagmamahal at nagbibigay. Given na mabilis at madaling magbigay ng galing sa ating mga sobra-sobra. Pero ang ipagdasal natin para tuluyan tayong magkaroon ng tunay na kabutihan ay yung makapagbigay tayo at magmahal ng galing pa sa mga bagay na nakareserve na mismo sa atin lamang. Kaya mo bang ibigay, ibahagi yung mga bagay na nakalaan lamang para sa iyo? Yung batang yun, nakalaan yun para sa kanya, para sa kanyang kasiyahan, para sa kanyang sariling, sabihin natin, meron siyang para sa kanyang sariling kasiyahan, sariling kagustuhan, pero hindi eh. The child deliberately decided that this candy that is supposed to be reserved only to me, I will share it with others. And kung ganun yung mentalidad natin, mga kapatid, alam ko marami rin tayong mapapasaya sa buhay natin. And when we say generosity, it's not only sabi na limited to money. Lagi ko itong pinapaalala, kapag kabutihan, hindi lang laging pera yung usapan. Kapag pagbibigayan, hindi lang laging material na bagay ang pinag-uusapan. Alam natin may mga bagay na kaya nating ibahagi sa iba tulad ng oras. Kapag humingi ang ibang tao ng iyong oras,
na naka-reserve lang para sa iyo lang dapat, pero kaya mong ibahagi para sa kanila, that is truly giving. Alam mo yun, yung kunwari matutulog ka na, pero may nangamusta, kailangan ko ng kausap, and you offer that time to that person, that is giving. Kasi yung oras na para lamang sa'yo, sa pagpapahinga mo, sa longer sleep mo dapat, pero binahagi mo pa para sa iba. My dear friends, I know that we can go beyond kung ano lang yung expected na magbigay ka galing sa yung sobra-sobra. Pero ang hinihingi ng Diyos sa atin ngayong linggong ito, magbigay at magmahal ng sobra-sobra, hindi lang galing sa sobra natin. Bakit? Dahil may pangako siya. Kapag nagmahal at nagbigay, hinding-hindi ka mauubusan. Yun yung lagi nating tatandaan. I always remember this, especially also with my experience with my bishop. Ang patuloy niyang pagbibigay sa diocese namin, sa mga pari namin, sa mga parishes namin, lubos-lubos din yung bumabalik na biyaya sa Kanya. So yun yung lagi nating tatandaan. Kapag nagbigay ka, hindi ka mawawalan. Marami pang babalik sa iyo ng lubusan. Pero kapag ang iniisip mo kagad, ay hindi, akin lang to. Naka-reserve lang sa akin to. Kapag nagamit mo na yun, wala nang magre-replenish doon sa nawala sa iyo. Kasi ang sabi ni Jesus, dahil sa babaeng balo sa unang pagbasa natin, dahil binigay niya kung ano rin yung kapiranggot na arena at mantika na meron siya para kay Elias, sinabi niya doon, sabi ng Panginoon, hindi niya hayaang maubusan ng arena yung garapon na yan. At yan din yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, hindi kayo maubusan. Basta't ang iyong pagbibigay ng pagmamahal at pagmamahal ay galing mismo sa kung ano yung mahalaga at pinanghahawakan ninyo. Amen.